Cavite on June 20 to 21, 2015 from 1 p.m. to 5 p.m. Our dearest Jesus loves you. He will heal you and solve your problems through the prayer of Evangelist Will. This man availeth much. Everyone is invited. Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan. Sumabot na naman tayo sa ating pinakahihintay na espiritual na programa sa daigdig ng radyo, ang Jesus Miracle Hour, na pinangungunahan ng kagalang-galang na Evangelista Wilder Espada Almeda. Ang bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting nakapagpapasigla sa mga nanglulupaypay na puso, mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya. At higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadala. Halina kayong lahat. Sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa, Jesus Miracle Hour. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at welcome po muli sa banal gawain natin dakilan sa buhay. Ito po ang banal gawain po ng Jesus Miracle Hour at ito naman po ihatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ito naman po pinangungunahan ng aming po minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Wilder Almeda, ang aming minamahal ginagalang na Sampas Solins Almeda. Tinuturo po ang purong ebanghelyo ng kaligtasan akip ang kapangyarihan ng pagpapaliman. At ngayon po ay araw po ng Lunes, ito po niya mga kapatid sa mga napanoon, Brother Hill Cruz. At ulitigit sa lahat, ako ba na nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagtaklit, pagsamba sa ating mga magpalang mga banal sa langit sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukan ng pagpapalbiyaya. And again, honor and respect to our beloved and honorable Pastor Evangelist Will Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure remember the blessed memories and teaching of our beloved and honorable Sam Pastor Linus Almeda. At pagbati na rin po ng magandang gabi sa kanilang mga beloved children, sa kanilang pong buong pamilya. And sa lahat din po natin miminang mga tiniibig ng mga kapatid na mga kapamanggawa, sa lahat po natin beloved radio listeners, maging sa lahat ng ating webcast viewers throughout the world, beloved folks, sa lahat po ng ating mga kapamanggawa, mga kapatid po sa bansang Amerika, maging po sa Canada, sa Australia, at lugar din po ng maging sa Russia, mga malaro sa North and South Africa, at dyan po sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Cambodia, sa iba't ibang panig po ng mundo na kung saan nakaabot ang ating banal gawain. At maging sa mga kapatid niya sa lugar po ng Pangasinan, na sila pilagi nakasabi po niya sa lugar ng Ordeneta, sa Tagupan na mga preska. Magandang gabi po. Sa lahat po natin minamatinib ng mga kabayan, naghanap po ng katotohanan, naghanap ng kagalingan ng karamdaman, katugunan ng mga problema sa lanin. Huwag naman po kayong basta makontento tagapakinig naman dito sa radyo, pagkus makadalo po mismo sa amin po mga balagawan dito po sa Metro Manila. This coming Wednesday at yung midweek service, 3 to 8 po tayo ng gabi. Araw naman po ng Biyernes ang ating overnight prayer meeting, 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga ng Sabado. At tayo po naka-live stream. Hindi po, please lapolidam.tv at ang ating TV program sa PTV4 every Saturday 11 to 12:30 po tayo na madaling araw po ng linggo. Amen, praise God. At ang ating naman pong usstream.tv/channel/DCME Manila. Amen, praise God. Yan po yung ating bagong live streaming ngayon, may inibig ko. Amen, praise God. At ating naman pong mga kababayan na gamit po ng pagkapalbiyaya sa pamagitan natin TV radio program. Yung po mga donasyon ay pwede pihulog sa ating pong JMC BDO per view bronze C90-289574 390-289574 ating po mga bilang
Emang Presigat o Caloocan, Emang Presigat at maging po sa lugar po ng Cagayan de Oro City sa Surigao City, Emang Presigat kung saan ay marami tayong mga kababayan nagpaon lang sa banyaya po natin pinakamamahal na panoon. Emang Presigat po kita at kayo aming hahatiran ng mga pagkapalang spiritual na gumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at tayo po patuloy ng magpuri sa ating nagkalan sa buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Annalisa Almeida Smith sa makalangit na awiting niya sa araw na yun. At bago po tayo magkapatuloy, tayo po muna magkaisa pang dumalangin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Opo, dakilang mapagpalang ang mamatal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa pangunan dalangin po namin minamahati nag-aaral Pastor Evangelista Will Almeida, yung huli propeta ng Diyos. Misa pa kami nagpupunin ka pasalamat na ipumpatal gawin. Misa papawid sa lupon sa oras sa magtanghal. At ang aking pong dalangin sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat po ng aming minamahati ni-ibig ng mga radio listeners, mga sa lahat po ng aming webcast viewers throughout the world. Ano man po kanila mga taglay na karamdaman, sa himalang kapamaraanan at higit sa lahat, mahal na Panginoon, patuloy silang kausapin, patuloy mabuksan ang kanilang mga spiritual na pangunawa upang sila na po may makakapiling sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Sabagat bago po yan, misa pa kami may nakahabagan ng patawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang sa oras ito, aking sinasaway ang lahat ng hadyang nakaaway damang sa hindrances sa out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ilang po nakapagbukas ng mga radio set, kaya pinasambang magawin ito ng Jesus Miracle Hour. Hatid po sa inyo ng Jesus Miracle Shade International Ministry. At sa oras po tayo po nasa bahagi na po ng pagpapahig po ng mga pinagpalang buhay na po totoo. Nasabi nga po dito sa bunang nakasulatan. Nasabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 o verse 10. Be not thou therefore of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel. Ito na huwag mong ikahiya ang magkapatotoo sa ating Panginoon. Hindi ako nabilanggo niya, kundi magtiis ka na mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po sa pamagitan ng mga patutuko na sa aming mga nauna rito, namin kung huwag ikahiya, kung may pahayag ito isa sa mga kapangyarihan ng Diyos para naman po sa mga kapaginig sila ng pananampalataya at sa oras po sa milyong pinagpala natin mga parang sa kapawain ito sa kadaang po natin pong beloved si Lucena Beramiman. Praise the Lord. Glory to God. Sa tamang panahon, ituturo sa atin ng Diyos kung ano ang ating gagawin. At kahabagan ng mahal na Panginoon, inabot nga kami ng kanyang makapangyarihang kamay sa pangunang panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah! Kaya nga't isang araw, hindi namin kaya magtaksi noon. Wala kaming pera, gipit. Kahit mabigat ang karamdaman ng asawa ko, bit ko, alalay ko. Pag napagod siya, iuupo ko sa bato, papaypayan ko, painumin. Subalit, lahat ng madidilim na araw ipinawi ng Diyos. Kaya nga, weeping is only for the night. Hallelujah. And joy cometh in the morning. Kaya't ang umaga sa aming buhay sumapit si Brother Paul Moreno. Si atis ang kapatiran natin na nakasakay namin sa jeep. Ang pinupuri ko yung dakilang Diyos na nagsilid ang pag-ibig sa kanilang mga puso upang ang mga adults at mga elders ay matiyagang humahayo sa init ng sa patak ng sa jeep at sinabing, dalhin niyo asawa niyo sa Jesus Miracle Crusade. Crusada 1989. Binuklang mahal na Panginoon ang angit sa amin. Tunay pala, kapag tayo umiibig sa Diyos, darating ang panahon, hahanguin tayo ng Diyos sapagkat kami noon wala sa buong katotohanan. 30 taon. Subalit, walang bautismo sa ngalan ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya nung basahin ko ang Biblia, sabi, tumatawag ng Espiritu, nabunan ikaw yung manampalataya. Sabi ko, hindi ko alam ito Subalit dito, buong katotohanan. Kaya hindi na natin pababayaan ang ating pananampalatayang ito. Ang sabi nga sa Biblia, kapag nakita na natin ang ginto sa ilalim ng pila,
huwag na nating iwanan yan. right. Manatili na tayong nakakapit at pahalagahan na natin ang ginto na yon. At walang ibang ginto sa ating kundi ating mahal na Panginoon Jesus. Ngayon, pinagpala kami ng honor jeep. Tapos, pinagalupan din niya kami ng maraming sasakyan ng mga second hand. Subalit ngayon, nangingislap, bios, brand new. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Matatanda na, hindi na kayang subalit sa Diyos, ang kanyang pag-ibig, walang bata, walang matanda, walang maputi, walang maitim. Hallelujah. Walang mangmang, walang matalino. Basta magpakumbaba sa harap ng Diyos. Sapagkat ang susi ng Panginoon, magpatasik. That's our strength. Hallelujah. Maging mapato. At diyan ay napakasarap damahin at maramdaman din ang mga pataluhan sa ating mga pisngi. Mga buhay na suso. Nagpala ang aking pangatlong anak, Colonel Billy Beltran. Hallelujah. Chief of Police Valenzuela City, natanghal siyang best police station. Kapurihan sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I will make you heads, not tails. I will put you on top, not at the bottom. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At ang aking anak na si John, na sa barko, pinagpala ng mahal na Panginoon, nakapasa siya, chiefmate na po siya ngayon. Purihin ng mga PMMA scholar din po lahat. Ang bunso ko palang anak, kaya hindi nagtuloy sa pagiging PMA. Supposed to be 2001 siya. Siya pala gagamitin ng mahal na Panginoon para sa aming matanda. Dito, nadarama namin ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sinilid sa puso ng bawat mananampalataya. Ito ang gawain ng mahal na Panginoon. Ay ang pag-ibig sa Diyos, pagpapaumanin sa isa't isa, pag-uunawa at pagtutulungan. Nasa lupa ba tayo? Langit na rin. Lalo na kung nasa itaas na, lahat tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kapurihan, kapasalamatan, lahat ng karangalan, tanging ating sa ating pinakamamahal na mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Lucena Beltran. Sa pinagpalang patatong niyang kapuri-puri, kamanghamanghang gawa natin ng Kristus mo, niyo po napahinggan. Kung paano po sa pinagpalang binagulubos natin mga panahon, lumakas sila na ayon sa katuloy ng Diyos, nakamtan po rin ang triple blessing ng pagkapalang physical, material, lalo tigit sa spiritual na pagkapala. At patuloy po tayo sa mga pinagpalang buhay na po ito, habang aking binibigyan naman buong pagkataon sa ating beloved Brother Jim Teruel. Amen. Praise the Lord! Ang inyo pong kabang lingkod ay tunay po na sangkot po ng iba't ibang klase ng kaso dito sa dako po ng Metro Manila. At tunay po mga minamahal kong kapatid, ako po ay convicted sa dako po ng Regional Trial Courts Branch 92 sa Quezon City. At ako po ay subject to imprisonment. Diyan po ako sa New Bilibid Prison. Nung nakilala ko ang ating dakilang Diyos sa gawaing ito, nakilala ko ang tunay na pagpapalat, himala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat ako po ay na-convict related touch. At 1994 po mga minamahal ko kapatid, lumabas po ang aking desisyon. At ganun din po mga minamahal ko kapatid, 1994, nung ako po ay nabautismuhan sa gawaing ito, ako po ay nabiyayaan ng absolute pardon. Yan po ang unang himala na nangyari sa aking buhay. Ang aking pong buhay nung araw, mga minamahal ko kapatid, sapagkat nangyaysin po kapag likod isa pong dating sunalo, at ako po ay minamahal ko kapatid, ako rin po ay nasa 9 ball sa salvaging dito sa Metro Manila. Dumating din ang panahon, mga minamahal ko kapatid, 2 buhay ang aming nakikitil sa isang araw. Ganyan po ang aking buhay nung araw, mga minamahal ko kapatid. Sabit sa iba't ibang klase ng kaso tulad ng extortion, vices, mga minamahal kong kapatid. Yang Kamanaba, hanggang Pasay, hanggang Binangonan, mga minamahal. Ako po'y umahawak. Ako po'y pumapatong sa mga club. Meron po akong porsyento dyan o meron po akong lingguhang tawagin. Ang batas ng tao na ibinigay sa akin, mga minamahal ko kapatid, ay sinamantala ko. At tunay po mga minamahal ko kapatid, kapag hindi ako napapagbigay sa loob ng club, hindi ako sinisigil ako sa aming iniinom, mga binubulabog namin, inire-raid po namin, pinatutubos po namin ang mga babae, mga minamahal ko kapatid.
aking buhay nung araw. Sa kabila mga minamahal ko kapatid ng aking mga mahal sa buhay, ay patuloy sila tumatawag sa Diyos. Ngunit wala kaming sapat na karunungan at tamang kaalaman sa tunay na pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy pa rin ang kaguluhan. Patuloy pa rin mga minamahal ko kapatid ang pagpapalabastangan ko sa aking mga magulang. Dumating din ang isang araw mga minamahal ko kapatid ang aking beloved father ay hinabol ko pa yan ng saksak. Ang aking beloved brother ay pinaputukan ko pa yan ng Armalite mga minamahal ko kapatid. Ganyan ang buhay ko nung araw. Hindi ako masuweto. At prior to my enlistment in the Philippine Constabulary since 1988, hindi po sa pagtataas ng aking sarili, bagkus pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ako po ay 3 times undefeated karate champion nung araw. Yan po ang naging dahilan kung bakit po ako napasok sa military service. Naging bodyguard po ako ng mga diplomat officers. Ang pera noon, talagang pasok-labas sa bisyo. Ngunit isang araw, mga minamahal ko kapatid, ang pagsasamantala ko sa ating katawan, sa aking sarili, ay binigyan mga minamahal ko kapatid ng paalala ng isang karamdaman na siyang nagdala sa akin sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 4 na taon po akong nagsuffer o mahigit pa ng isang karamdaman na tunay pong wala akong natamong kagalingan sa medisina. Ako po'y libre sa pagamutan sa Camp Crame Hospital. Libre sa Biluna Hospital. Ngunit hindi ako nagkaroon ng kagalingan sa aking karamdaman. Dumating ang pagkakataon, sinabihan ako ng doktor na hindi na ako magkakaanak. May medical record, mga minamahal ko kapatid. Ngunit totoo at dakila ang ating Diyos sa gawain ito. Sapagkat ngayon, ako po'y binayayaan ng 4 na malulusog na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang karamdaman yan, mga minamahal ko kapatid, ay dito ko lamang po nakuha ang kagalingan sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na walang kagalingan sa medisina, ngunit dito totoo at buhay ang ating dakilang Diyos. Kagalingan ang nagdala sa akin ng aking kagalingan sa karamdaman. Ang puring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya pong ibinigay sa akin na sikreto ng ating minamahal at ginagalang na assistant pastor at ating beloved ginagalang na mahal na pastor. Ang puring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magayuno at manalangin ang naging susi ng kagalingan ko na dito ko lang napatunayan at nakita sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. 4 na taon na talagang din niya pinaglaban ko ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumating mismo ang aking mga kapatid, ay sila na mismo ang umahatak sa akin. Talagang nakikipagsiksikan ako sa loob ng aparador. Wag lamang nila akong madalasan. Naririyan ang mga pakiusap sa akin ng aking beloved mother. Ngunit nanatiling aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumating sa punto, madaling araw, hating gabi, dinapuan pa ako na isang nervous breakdown na napakahirap gamutin. Sa tuwing dadanas ang gabi, mga minamahal kapatid, naroon ang aking takot. Tumatakbo ko sa kalsada na hindi ko malaman aking gagawin. Nakaupo ako sa isang pulo, sa isang ating gabi na hindi ko malaman kung ano aking gagawin. Ngunit mahal na Panginoong Hesus buhay, pinagaling ang aking karamdaman. Kung naalala ko yung 4 na taon, hindi ako umiiyak sa laban. Hindi ako ngayong ito. Nararamdaman ko ang tunay na kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag naalala ko mga minamahal ko kapatid ang aking buhay, sa loob ng mahabang panahon, karamdaman ng mga minamahal ko kapatid, nakala ko na siya lang magdadala sa akin ng kamatayan. Marami rin ako kapatiran at tatay mga minamahal ko kapatid na naabala. Araw at gabi, tumatawag ako sa pastor ng counseling mga kapatid, ang ating beloved mama dear, ang ating mahal na pastor, ilang beses ako mga minamahal ko kapatid pinagayuno. Hanggang dumating mga minamahal ko kapatid ay sa palaginip. Ibigay sa akin pinag-uusap ng mahal na Panginoong Hesus na tunay mga minamahal ko kapatid. Sinagot ako ng
ating mahal na Panginoong Hesus sa aking palaginip. At matapos ito na aking dinala at dinulog sa ating minamahal at ginagalang na assistant pastor at tatay. Ang sabi lang, simple lang mga minamahal kong kapatid. Simple lang ang lagdaan sa aking kagalingan. Iwatong trabaho mga minamahal kong kapatid na naroon ang aking kahinaan. Naroon lahat ng tukso, hindi ko mapaglabanan. Naroon na matapos kong idulog sa ating minamahal at ginagalang na pastor. Assistant pastor ang aking nararamdaman sa mga panahon na yun. Hindi ako nagdalawang salita na iniwanan ko ang aking trabaho at unti-unti akong nagkaroon ng kagalingan ng aking karamdaman. Tunay at buhay ang ating dakilang Diyos. Tunay na propeta ang ating minamahal at ginagalang na pastor. Nanggaling kami sa Trinitarian. Walang sumagot na Diyos sa amin. Parang kaguluhan sa loob ng aming bahay. Ngunit dito, mga minamahal ko kapatid, tunay paan sa aming buhay. Kaya po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Brother Jim Tiruela, sa pinagpalang patuloy niyang kapuri-puri kamangha-manghang gawa ng panahon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Wala na lumang bagay na silipas kayo. Bago na sa harapan natin pinakamalabal. Ito po yung naranasan na ating mga kapatid. At lahat ng sumasama sa ating sumasama sa ating pinakamalabal sa Kristo, gawin ito ng Jesus Miracle City International Ministry. At minsan mo po na sa aming minamatilingan para sa Evangelista with Lubos at Panyayas ni Mark Simon. Kaingin Covered Court, Kawit, Cavite, on June 20 to 21, 2015, from 1 p.m. to 5 p.m. Our dearest Jesus loves you. He will heal you and solve your problems through the prayer of Evangelist Wilde Estrada Anveda. The prayer of a righteous man availeth much. Everyone is invited. Amen. Praise the Lord. At yan po ang mga naka-line up natin mga kusaling ilusad po ng Jesus Miracle City International Ministry. At ating po panalagwan dito po sa Metro Manila every Wednesday. 3 po tayo ng gabi. Araw po ng Biyernes. Ating overnight po yung meeting. 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng umaga ng Sabado. At tayo pinaka-live streaming po. Please log on to www.jmca. Linggo. Ang ating malakay mga po ay hanggang Sunday po yan mga malakay. Ito ang ating January 25 po tayo nakabon at yan po yung naka-3 pesos na sa KB Morato Sports Complex sa Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At ang ating pong radio program dito po sa Radyo 1, DCME Kisitan, tapos na niya po matalapitan mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi at tayo po yung naka-live streaming po. Please log on usstream.tv/channel/DCME Manila. Amen, praise God. Yan po yung every 11 to 12 po ng ating gabi mula Lunes hanggang Sabado. At atin naman pong mga kababayan na gamit na po ng pagpapalot biyaya sa pamamagitan natin TV radio program. At yung po mga donasyon, pwede po ihulog sa ating pong JMC BDO per view branch 390-289574390 2895744. Ating po mabilang telepono sa mga naglalas magkapanalangin for prayer and counseling 419-2019 419-2019. Amen, praise God. At tayo po muna mag-alala po naman po rin awitin sa ating pinakamamahalaban na sus bago po tayo makapaginig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ating po muna pakinggan ang po rin awiting malinaw na aking narinig. Ibahatid sa ating pagbilabid. Lalay. Amen. Sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwing ay iningatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y
di siya masumpungan. At sa aking pagluhay, naaalala, kailan kaya mapapawi pa? Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsan para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay malinaw aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing na ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo?
alas 11:34 ng gabi. Sa alas 20, dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating matalagawan na Ebanghelyo ng kaligtasan ng buong pagkakataon. Ang na pa pinag-alop sa ating beloved Urgent Preacher, Rob Blanco. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamalapay ni Jesus. God bless you, my beloved co-preacher. At tayo po may namahal ay sama-samang nagpupuri, nagluwalhati sa banal na pangalan ng ating pinakamalapay ni Jesus na pinagbubukalan ng ating pinagpala, masaganang buhay, higit sa lahat buhay na walang hanggan. Praise the Lord! We give double honor to our beloved and honorable evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, preaching the word of God with love and power, with signs, wonders, and miracles. At hindi po may namawin na po diyan, always treasure and remember the blessed memory and teachings of our beloved and almost and pastor, Lina C. Almeida. Puri ng ating mahal na Panginoon sa mga beloved children, ng ating beloved robot parents in the Lord. At tayo po ay nabibigalan, bumati ng isang magandang bibi sa lahat ng ating minamahal mga kapatid na nakikisa sa gabi ito, beloved co-workers and beloved co-preachers. Puri ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating minamahal mga kababayan na sumusubaybay ng banal programa ng Jesus Miracle Hour. Tayo po ay bumabati ng isang magandang tayo po may mahal ng isang dumalangin. Dakila pa Diyos na mga sa lahat. Aming pinakamahal na Panginoon Jesus, hari ng mga hari at Panginoon, Panginoon, sa pangundalangin ng aming mahal pinigalabang lista, Wilde Estrada Almeida, aming hinihiling ng patnubay, ang iyong paglangis sa iyong mga salita, sa ganagin malapo kong magawa, mahal na Panginoon. Mangusap ako sa lahat ng aming na mahal kababayan, lahat mga tao na sa sa panang kasalanan para sa iyong mahal Panginoon. Yes. Alisin mo at mga hadlang at palinlangan and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po sa mga minamahal sa banal na kasulatan, preach the word in season, out of season, sa lahat ng panahon. You must contend for the gospel. Ipaglaban mo ang ebanghelyo. Sapagkat ang kaaway ay talaga naman pong kumikilos. Nagbibigay din siya mawinamahal ng gospel para lituin ng tao. Kaya dito po sa Jude, verse 3, mawinamahal, you must contend. Yes. Ipaglaban mo, sikapin mo na panatilihin ang purong ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag mabahin ito, amin na mahal. At ito po ay maging adulterated na. Ating basahin, amin na mahal. At mamaya isunod po natin sa ikalawang Timoteo 4:5. Jude, amin na mahal. Dito po sa Jude, Kapitulo 1, versikulo 3. Mami na mga samantalang ako'y totoong masikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, na napilitan akong sumulat sa inyo na inaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan sa magpakailanman sa mga banal. Amen. Kinakailangan ma-maintain po yung katotohanan. Yes. Amin na mahal. Hindi ito mabahiran. At hindi po ito amin na mahal. Kapag ka nabahiran ang pananampalatayang ito, hindi na po gospel yan. Amin na mahal. Nahaluan na eh. So, Kinakailangan puro. Kaya sa mahal na Panginoon, sa ating minamahal at ginigaling evangelista Wilde Estrada Almeida, sila po ay nagsimula na po sa ministry, nagpatuloy, kahit anong pagsubok, amin na mahal, nangusap ang ating mahal na Panginoon, stand where you are. yes. Hallelujah. Kinakailangan manatili ka. Kahit talagang lumuluha sa mga pagsubok, ating beloved and honorable evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved and honorable stand pastor Lina C. Almeida, amin na magdumaan sa talagang totally walang makakain, maging ang mga beloved children ay na mahal, talagang sagad-sagad ang pagsubok. Subalit, hindi po nila iniwanan ang pangalan ng Ebanghelyo. Hindi bumalik sa politics ng ating minamahal kinigal evangelista. Pinagpatuloy ang minamahal, nag-aayuno, umahayo, kumakatok sa mga tahanan. Ang minamahal, tuloy-tuloy.
Ang sabi ng ating minamahal ginigalabang lista, ang ating mahal na Panginoon, may takdang panahon, pagpapalain Yes. ang kanilang ministry. Amin na mahal. Tingnan niyo po. Nagsimula sa wala, ngayon pinagpalang lubos ng napakaraming mga kapatiran, napakaraming mga outstations. Amin na mahal. Meron na po tayo iba't ibang outstation mula dito sa ating bansa. Terribly minultiply ng napakaraming outstations. Ngayon, ibang bansa na. Oh, Yes. amin na mahal. Panaginip lang ito before. Subalit, yan ang pananampalataya na nagbubunga sapagkat pinanindigan ng ating minamahal ginigalang evangelista, minamahal ginigalang stand pastor, kabalikan mga beloved children, ang purong pananampalataya, purong ebanghelyo. Amin na mahal, pinaglaban ito. Kahit nasa bingit ng kamatayan, amin na mahal, hindi mabahiran. Kung ano yung standard na tinuro ng ating mahal na Panginoon simulat sa Paul, mananatili yan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. That's right. Yung 2 Timothy chapter 4, verse 5. Ito po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 5. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawan ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Iakyat po natin ang basa dito po sa 2. Ito po sa 2, tuloy pong basa. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahon. Pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili mga masamang pita at ihiwalay sa katuwanan ang kanilang mga tenga at mga ibabalik sa kata. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Tingnan niyo po, may namahal, preach the word in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Yan po yan, maminamahal. Dito inutusan, sino pong inutusan? Hindi yung mga pabaya, hindi yung mga nakikihalubilo sa mababahiran ang ebanghelyo. Compromise ang nangyayari, maminamahal. Dito hindi. Kung kinakailangan mag-rebuke, gagawin yan ang totoong lingkod ng Diyos. Para hindi mabahiran, umaluan ang tunay na ebanghelyo. Sapat kapag nangyari yan, hindi nasasama sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Yes, amen, hallelujah. Wala nang tugod sa panalangin. Mag-grieve ng Holy Spirit. Wala nang signs, wonders, and miracles. Amin na mahal. Endure sound doctrine. Magaling na aral. Amin na mahal. God has given us the spirit of fear, but the power and of love and of a sound mind. Yes. Ang pag-iisip, we are made with may katalinuhan. Amin na mahal. Kung kailan tayo lumaki, madali na tayong mabula. Amin na mahal. Mula elementary, nag-aral tayo na 1 plus 1 plus 1 is 3. Ba't na muli nung lumaki na? 1 plus 1 plus 1 is 1. Ano yan? Kung kailan tayo lumaki, kailan tayo nawalan tayo sa ating sariling pag-isip. Kung logic lang ang pag-usapan, maminamahal, yung Trinity Doctrine, talagang mapupulaan mo. Paano naging isa yung tatlo? Pag sinabing tatlong persona, ay may tatlong Diyos yan. Yes. Magkakaiba yan. Kahit sabihin mo co-equal, co-eternal, hindi po kaya nga, yung mga proponent nito, ang nagsabi, hindi ma-explain dahil mystery. Amen, praise the Lord. Alibay po yun. Amin na mahal. Bakit hindi ma-explain? Napakasimple yung sagot. Hindi ma-explain kasi mali. Yes. Yun lang ang tama sagot dyan. Hindi po mystery po yun, maminamahal. Mystery sapagkat gusto nila magbigay ng alibay para hindi mo na siyasatin. May panakot pa. Amin na mahal. Ang sabi,
Pag hindi ka raw maniwala dito sa doktrinang ito, wala kang kaligtasan, impyerno ang tungo mo. Eh, sino may sabi? Ha? Yun lang. Mga leader ng reliyon na nag-imbento ng 3 persons in one God. Mabili nga kayo kung sinong paniwalaan mo. Biblia nagsasabi, kung maniwala ka dyan, doon ka mapunta sa impyerno. Yes. Job chapter 13, 7 up to 10. Biblia ang ating basihan. Kung wala pa nga yung Biblia, ma-question mo pa nga eh. Paano naging tatlo naging isa yung tatlo? Amin na mahal. Hindi mo nga maipaliwanag yan eh. Lalo na pagdating mo sa Biblia. Yes, amen. Napakaraming minus points. Walang matitira. Negative, maminamahal. Ang matitira dito sa doktrinang ito, maminamahal. Kaya yung panakot na yan, panakot lang ng tao po yan. Kung ang ating mahal na Panginoon na nagsabi na, ye shall die in your sins. If ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Sinong paniwalaan mo ngayon? Salita ng Diyos? O 10, verses 7 up to 10 sa English, maminamahal. King James Version. From the book of Job, chapter 13, verses 7 up to 10. Will ye speak wickedly for God and talk deceitfully for Him? Will ye accept His person? Amen. Will ye contend for God? Is it good that He should search you out? Or as one man mocketh another, do you so mock him? He will surely reprove you if you do secretly accept persons him. Amin na mahal. If you accept persons, magalit ang ating mahal na Panginoon. Yes. Kung nagalit bang ating mahal na Panginoon, hindi natutuwa eh. Saan ka pupunta niyan? Amin na mahal. Kaya nga may Biblia eh. May salita ng ating mahal na Panginoon. Siya sa atin mo ito. Hanapin mo. Kung totoo ba yung sinasabi ng mga ngaral na yan, tingnan mo. Buksan mo ang pahina sa Biblia. Katunayan itong Biblia noon, sinunog ito. Yes, Ang amen. mga leader ng reliyon. Akalaan niyo po, maminamahal. Akala na naman nagtagumpay. Hindi po nagtagumpay. Maminamahal. Hanggang ngayon, may Biblia eh. Pero sinunog po nila ito before. Maminamahal. Nung hindi sila magtagumpay, ang ginagawa, tinitwist naman nila ang ibig sabihin ng mga salita ng Diyos. Amin naman. May panibago naman silang modus operandi, kumbaga. Amin na mahal. If you believe in many persons, you are a liar. Impostor. O nakalagay sa Biblia. Hindi po tao nagsabi nito. Salita ng Diyos. At kapag hindi ka naniwala, impyerno ang tungo mo. Revelation chapter 21 verse 8. Amin na mahal. Saan po tayo ngayon? Sa salita ng Diyos, o sa tradisyon, o sa turo ng tao. Amin na mahal. John 8:44 ating basahin din mamaya. Pagkatapos ito, hindi po. Verso 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakyapi at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mami na mahal. Liars, go to hell. Yes, amen. Ang nagsisinungaling, mapunta sa impyerno. Amin na mahal. Yung doktrina ng kasinungalingan, alam ka naman papunta ka sa langit niyan. Amin na mahal. At ang sabi po dito, sino nag-imbento nito? John chapter 8:44. Yes, amen. Basahin po natin, mami na mahal. Ito po si Ebanghelyo ng San Juan, kabanatang 8, talatang 44. Kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Yes. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Amen. Sino samahan mo ngayon? Amin na mahal. Father? Sino ang iyong father? There's but one God, the Father. Kapag sinabi mong isang Diyos, ang Ama, amin na mahal, walang gadasan. Yes. Pag may gadasan, hindi na iisa ang Ama, ay ang Diyos. Dalawa na.
Kaso sinabi sa 1 Timothy 3:16, sa 1 Corinthians 8:6, there is but one God, the Father. So ang Diyos na nag-iisa, nagkatawang tao. Amen. Kung nadalawa ba siya? Nung ang ating mahal na Panginoon nagkatawang tao, bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon my God, why hast thou forsaken me? Issue ba yan, maminamahal? Nung nanalangin ng ating mahal na Panginoong Jesus sa Ama, kita mo, nanalangin ng anak sa Ama, di dalawa. Tingnan niyo naman po pag-iisip yan, maminamahal. Yes, amen. Hallelujah. Bilang tao, ang ating mahal na Panginoong Jesus bilang laman, nanalangin sa Ama. Natural, bilang laman. Ipakita niya ang halimbawa na ang tunay na Kristiyano sa ating mahal na Panginoon, kapag panahon ng kahirapan, tatawag ka sa iyong Diyos, Ama sa langit, bilang tao. Sapagkat inubad ng ating mahal na Panginoon kanyang pagka-Diyos ng mga panahon na yan. He became flesh. Kaya yung hindi nakaunawa, kita mo, dalawa nanalangin siya sa Ama Si anak at si Ama, dalawang Diyos. Tignan niyo po iyan mga minamahal, napakamali. Minus point na, kagad. Pag sinabing there's but one God the Father, pagkatapos mayroong God the Son dyan sila, may God the Holy Spirit pa, tatlo na. Paano naging God the Holy Spirit yan Wala naman. Ang sabi sa Biblia, God is a Spirit. Yes. John 4:24. Basahin po natin maminamahal. 1 Kapitulo 4, versikulo 24. Ang sabi is, ang sabi, God is a Spirit. Basahin po natin maminamahal. Ito sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 4, talatang 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tingnan niyo po man, God is a Spirit. Saan mo nakuha yung God the Holy Spirit? Para pangatlong persona ng Diyos. Inimbento. Amin na mahal. God is a Spirit. Siya nga mismo yun Ba't mo ginawang another na naman? In-split mo na naman ang Diyos sa another. Mami naman, napaka-illogical Pag sinabing God is a Spirit, siya na po mismo yun. Ang Espiritu ng Diyos ay siya po mismo yun. Siya yung Diyos. Yes, amen. Ilati na naman para gawin mong tatlo yan. Hindi niyo po yan maminamahal. Nakakailing. Maminamahal, itong doktrinang ito. Another minus point po yan. Ano lang matitira sa doktrinang yan? Maminamahal. Negative na. Baka sabihin natin, matagal ng doktrina yan. Kayo nga, ngayon lang. Maminamahal, mas matagal ang Biblia. Yes. Bilang pinag-usapan, mas naunang salita ng Diyos kaysa itong doktrinang to. Yes, amen. Hallelujah. Halugugin mo ang God the Father, mayroon. God the Son, wala. God the Holy Spirit, wala sa Biblia. Ano yan? Dinagdagan mo ang salita ng Diyos. Abay, salot ang dating niyan, ang minamahal. Wala nang paggalang yan sa salita ng ating mahal. Napakasagrado ng salita ng Diyos. Katunayan, the Word of God is God Himself. Yes. John chapter 1 verse 1, maminamahal. Isunod-sunod po natin ang basa. Dito po sa 1 Kapitulo 1, ang talata po ay 1. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kita niyo mga berbo. Ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Yes. Huwag mo itong baguhin. Huwag mo itong pakialaman sa palatayanan mo. Hindi mo pipiliin po ang iyong susundin sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa 3. Talon po natin maminamahal. Ito sa 1, kabanatang 1, talatang 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kundi kung wala siya. Amen. Ito may mali po dito Dahil ang sabi po sa English version, King James, all things were bagay ginawa sa ito'y all things were made by lahat ng bagay ginawa niya. Yes. Siya may gawa. Yung verbo, yung salita ng Diyos.
Diyos mismo, siyang may gawa ng lahat ng bagay. Grupo natin, maminamahal. Dito po sa Juan Kapitulo 1, versikulo 10. Siya'y nasa sanlibutan-libutay niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yan na naman tayo, maminamahal eh. Ang sabi po sa English, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. That's right. Ginawa niya, hindi sa pamagitan niya. Kasi kung sa pamagitan niya, hindi siya may gawa. That's right. Simple lang, maminamahal eh. Ang sabi po dito, He was in the world, and the world was made by Him. Yes. Nilikha niya, ginawa niya ang sanlibutan. Yes. And the world knew Him not. Sino po yan? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Nung dumating sa lupa, nung magkatawang tao, siya ang may likha lahat ng bagay. Nung magkatawang tao siya at pumarito sa lupa, hindi siya nakikilala. That's right. Ni-reject na siya, pinatay nga siya, maminamahal, ng sa kanyang sarili, ng sarili niyang nilikha. Verse 12, basahin po natin, maminamahal. Ito po sa 1 Kabanata 1 talatang 12. Tatapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Tuloy po natin sa 14. Dito sa 14, at nagkatawang tao ang berbo Yes. at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Maminamahal. So, ang tinutukoy dito, ang ating pinakamahal na Jesucristo nung magkatawang tao. Yes, amen, hallelujah. Hindi nahati ang ating mahal na Panginoon, na natili siyang nag-iisa. Yes. There is but one God, the Father, and the Father became flesh. 1 Timothy 3:16. Maminamahal. Kaya natin pinapaliwanag ito upang mabura sa isip natin yung pananakot na pag hindi ka naniwala sa Trinity Doctrine, impyerno tungo mo, walang katotohanan, maminamahal. Katunayan, pag naniwala ka, doon ka talaga mapunta sa impyerno. Yes, amen. Maminamahal, dahil ang doktrinang ito, hindi po nilikha ng ating mahal na Panginoon, ginawa ng kaaway ng Diyos. Ito pong doktrina ito ay kasinungalingan, maminamahal. You will go to hell if you believe not that I am He. You believe not that Jesus is the Father, you will die in your sins. Kaya tingnan nyo, ang Trinity. Hindi sila nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. They reject the Word of God and they baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Samantala, hindi po yun ang bautismo na ginamit ng mga naunang mga apostoles. Tingnan nyo sa banal na kasulatan, maminamahal. Mula sa Acts 2:38 at sa iba't iba pa pang mga bersikulo sa banal na kasulatan, walang nagsaad na nagbautismo ang mga disipulo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala, maminamahal, kahit isa. Sabat alam nila na ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo ay isang pangalan. Kaya nga hindi names, kundi name. Kaya nagbautismo sila lahat sa pangalan ni Jesus. Yes, amen, hallelujah. Sa ikapapatawad yung mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amin naman. Sino sundin mo ngayon? Yung tradisyon? Anong problema? Na totoo, ay walang gumagaling sa karamdaman. Hindi nagbabago ang buhay. Nanatili sa makasalanang buhay, walang himala, walang kapangyarihan. Yes, amen, hallelujah. Pag may makaramdaman, takbo sa ospital. Utang kaliwat kanan, nabaon sa utang, wala rin kagalingan. Amin naman. Samantalang, kapag naniwala ka sa nag-iisang Diyos, sinunod mo ang kalooban ng ating mahal na by their fruits you shall know them. Yes. Amin na mahal dito, millions ang pinigaling ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen, hallelujah. Millions, billions, trillions ang tinugon ng mga panalangin. Binago ang mga buhay ng makasalanan. Nilutas ang mga problema. Pag may aksidente, may kalamidad, pagtawag mo sa Diyos na nag-iisa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, iligtas ka ng ating mahal na Panginoon. Sa reyo, hindi. Ang nililigtas natin, yung ating Diyos. Baliktad. Pag may baha, inuna pa yung Diyos-Diyosan. Samantalang, sa banal na kasulatan, He will carry you. Ikaw ang bubuhati ng ating mahal na Panginoon. Hindi ikaw magbubuhat sa Kanya. Yes, amen, hallelujah. Terribly, amin na mahal, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng ating
mahal Panginoon, kayo po'y madadaya. Iniibig kayong lubos. Kaya narito po ang tunay ng Ebanghelyo. Sa magitan nito, tanggapin niyo po ang ating mahal na Jesus. Sarili mong tagapagligtas ng Diyos, hari niyang buhay, maghanap sa inyo, maminamahal, magaganap sa inyo ang lahat ng pinangako ng ating mahal na Panginoon. Material, physical, spiritual blessings, signs, wonders, and miracles, wisdom, knowledge, and understanding, ipagkalap sa iyo mga ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo po siya sa magitan ng panalangin na may pagsisisi. Mabuti kilala tumanggap sa iyo. Sa unang na amin martigalo ng Evangelista World Estrada Almeida. Patawag po sa isulat ng pangalan sa at kayo lang tuloy ni Kristo sa puso. Sa kawalan ng Jesus! Ipatuloy po ka na kamay sa inyong radyo at ang kabila sa patin katuman may karamdaman. Amin na mahal, kung may problema kayo sa ating mahal na Panginoon, sumampalataya kayo. Walang imposible. Naganap na po sa amin, magaganap din po sa inyo, minamahal. Narito po ang aming kababayan sa Pangunang Dalangin ng aming mahal ginigaling Evangelista World Estrada Almeida. Hallelujah, sa kanilang pangailangan, tugunin mo sa imalang kaparaan. Aming sinasaway lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong AIDS, lahat ng waring problema, kasal, be healed and be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng ating mahal na Panginoon, kayo po'y patuloy na inaanya namin sumubaybay higit sa lahat dumalo sa magawain ng Jesus Christ Crusade International Ministry at sa panguna po nating minamahal kagalang-galang ng Evangelista World Estrada Almeida, ating minamahal kagalang Pastor Lina C. Almeida, and the beloved children. Nagpapaalam po muna kami, we love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. And praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, picture up lang ko niya po na pakinggan ang purong Ebanghelong Kaligtasan at minsan mo po nais na aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Almeida na kayo po huwag naman makontento at tagapagiglaman din sa radyo pag-usap. Makatulog po mismo sa amin. Wednesday, 8:38 po tayo ng gabi. Araw din po ng Biyernes ang ating overnight prayer meeting. 8:30 po ng gabi hanggang 4:30 po ng mga ng Sabado. Araw po ng Linggo, 10:05 po tayo ng hapon. At yan po yung tatlong beses na din raw sa KB Morante Sports Complex sa Eurosas Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantraco Terminal. At yan po yung naka-live streaming din po every Friday. Gabi hanggang 4:30 ng mga ng Sabado. Araw ng Linggo, 10:05 po ng hapon. At ang ating naman po delayed talaga sa mamalo every Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday, 10 to 2 po tayo ng hapon. Amen, praise God. At ang ating naman pong TV program sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo ng madaling araw ng linggo. At yan po yung naka-webcast din po kami minamahal. Ang ating naman pong radio program dito po sa Radyo 1, DZM, Kisit, and sa inyo pong matalapita mula lunes hanggang Sabado. Alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi. At tayo po yung naka-US stream din po. TV's last channel sa Miami, Manila. Ayan po 11 to 12 ng ating gabi. At ang ating naman po mga kababayan nagamit po ng pagpapalat biyaya sa pamamagitan natin TV na program. At po ang donasyon na pwede po ihulog sa ating pong J-Per-View Bronx 390-289-5744 390-289-5744. Ating po mga bilang telepono sa mga naglalas magpapatalangin for friend counseling 419-319 419-019 at 372-919-437-291-94. At lubin po na isa ganito pa rin pong oras at tempilan. Muli tayong magkakapiling si Mapawid sa bawal pansamantala sa pangunan dalangin po namin ng mga ginagalang ng Pastor Evangelista. At may pansamantala nagpapaalam, we love you so much, but our dear Jesus more. And good night, beloved. Yun ang ating mga plugging.